Tahimik at simpleng pamumuhay ang umiiral sa Barangay San Roque, isang liblib na lugar na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at bundok. Karamihan sa mga naninirahan dito ay magsasaka at mangingisda, at halos magkakakilala na ang lahat. Bagamat malayo sa syudad, mas pinipili ng mga residente ang payapang pamumuhay, malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, may matagal nang umiikot na alamat sa barangay, ang tungkol sa mga nilalang ng dilim, mga aswang. Noong unay itinuturing lamang ito bilang mga kwentong panakot sa mga bata. Kapag sumasapit ang gabi, sinasabihan sila ng matatanda, huwag kayong lalayo, baka kayo ay makuha ng aswang. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, tila unti-unting nabubuhay ang dating alamat. Isa-isang nawawala ang ilang residente, karamihan sa gabi, at kadalasan sa mga lugar na malapit sa gubat. Unang nawala ay si Mang Ernesto, isang matandang magsasaka na kilala sa buong barangay. Isang umagay hindi siya bumalik sa kanyang bahay. Natagpuan ang kanyang kalabaw na duguan at nanginginig, pero si Mang Ernesto ay tila naglaho na parang bula. Sumunod ang mag-ina na sina Aling Pina at ang 5 taong gulang niyang anak. Lumabas lamang daw sila upang kumuha ng tubig sa poso, ngunit hindi na muling nakita. Ang natira lang ay ang dala nilang timba, basag at puno ng dugo. Nagsimula nang mabalot ng takot ang buong barangay. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas ng bahay. Ang mga lalaki ay nagbabantay tuwing gabi, may dalang gulok, sulo at asin. Pero sa kabila ng paghahanda, patuloy pa rin ang mga pagkawala. Isang gabi, nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan ng barangay. Nagsiksikan ang mga tao sa munting barangay hall, halos lahat ay nanginginig sa takot. Hindi na natin ito kayang tiisin, ani Kapitan Domeng. Hindi na ito basta aksidente o hayop lang. May masama sa ating paligid. Kapitan, sigaw ni Mang Kadyo, aswang na yan. Wala nang ibang paliwanag. Hindi normal ang mga nangyayari. May ilan sa mga matatanda ang tumango. Matagal na nating alam ang alamat na yan. Nakaukit pa nga sa lumang bato sa simbahan, may sumpa raw sa gubat. May ilang gustong umalis na sa barangay, pero karamihan ay wala namang mapupuntahan. Doon na sila lumaki, doon na rin mamamatay. Kaya't nagpa siya ang konseho, humingi ng tulong sa labas. Tinawagan nila ang isang kilalang albularyo mula sa bayan ng San Vicente, si Mang Celso. Mabilis ang tugon ng matanda. Kinabukasan ay dumating siya, dala ang kanyang lumang bag na puno ng mga halamang gamot, langis, at mga medalyon. Pagdating pa lamang ni Mang Celso ay nakaramdam na agad ng kakaiba ang mga tao. Matikas ang tindig, matalim ang tingin, at may kakaibang lakas sa kanyang presensya. Hindi siya nagsayang ng oras. Nilibot niya ang paligid ng barangay, lalo na ang mga lugar ng insidente. Hindi basta hayop ang gumawa nito, bulong niya. Malakas, mabilis, at may talino. Ito'y gawa ng nilalang ng kadiliman. Ngunit kahit gaano kabihasa si Mang Celso, alam niyang may hindi siya kayang abutin ng mag-isa. Sa gabi ring iyon, habang nagpapahinga siya sa lumang bahay ni Kapitan Domeng, biglang humihip ang malakas na hangin. Nagpatay-sindi ang mga ilaw at may narinig silang malalim na ungol sa labas ng bahay. Nagmadaling lumabas si Mang Celso, dala ang kanyang pangontra, isang bote ng langis na may dasal, at isang pamalo na yari sa kahoy ng sagrado. Sa kakahuyan, may aninong dumaan, mabilis at mabangis. Hindi niya ito nahabol, pero iniwan nito ang marka sa puno, 3 malaking gasgas, at amoy na parang nasusunog na karne. Kinabukasan, dumating ang balita, nawawala na naman ang isa sa mga binata ng barangay, si John John, isang estudyante na kakauwi lang mula sa Maynila. Siya raw ay huling nakita sa likod ng kanilang bahay, nagtatapon ng basura. Nagtitili na ang kanyang ina, at wala nang makapigil sa hysterical na iyak ng kanyang ama. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Bumalik sa pulong ang mga tao. Hindi sapat si Mang Celso, sabi ni Aling Maritz. Kailangan natin ng mas malakas, ng mas matapang. Yung may alam sa dilim. May kakilala akong mangkukulam, sabat ni Kapitan Domeng, pero delikado. Hindi siya madaling kausapin. Matagal na siyang umiiwas sa tao. Nagkatinginan ang mga tao. Sa panahong iyon, kahit ang kinatatakutan noon ay naging pag-asa ngayon. At sa harap ng panganib, wala nang silbi ang takot sa kulam o pamahiin. Sa huling bahagi ng pulong na iyon, iisang desisyon ang nabuo, pupuntahan nila ang mangkukulam. At kung papayag ito, magsasanib sila ng albularyo at ng kulam para labanan ang isang mas matinding nilalang, ang aswang.
Isang maulang hapon nang maglakbay sina Kapitan Domeng at Mang Celso patungong Sitio Talong, isang lugar sa paanan ng bundok kung saan naninirahan ang mangkukulam na si Aling Rosa. Matagal na siyang usap-usapan sa mga bayan, kilala sa kakayahang makipag-usap sa mga espiritu, tumawag ng kulog at kidlat, at bumigkas ng mga sinaunang dasal na nakakayanig ng laman. Ayon sa alamat, minsan na raw siyang pinarusahan ng simbahan, tinawag na heretika at pinalaya sa kabayanan. Ngunit sa kabila ng takot ng mga tao sa kanya, wala pang makapagtanggi na epektibo ang kanyang kakayahan, lalo na pagdating sa mga gawaing itim. Pagkarating nila sa kanyang kubo, napansin agad ni Mang Celso ang balot ng mga anting-anting sa bakuran. May nakasabit na tuyong palaspas, itim na tandang, at garapon ng pulang likido. Hindi nagdalawang isip si Kapitan Domeng na kumatok. Aling Rosa, patawarin niyo po kami kung kami nang gugulo. May kailangan po kaming tulong para sa buong barangay. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pintuan. Mula sa dilim, lumitaw si Aling Rosa. Matanda na siya, balingkinitan, at may mahaba at puting buhok na parang bulak. Ang kanyang mga matay tila lumalampas sa balat ng tao, at ang boses niya ay malamig, parang hangin mula sa ilalim ng lupa. Alam ko na kung bakit kayo narito, anya habang nakatitig kay Mang Celso. Nararamdaman ko ang kadiliman na gumagapang sa paligid ninyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Celso. Hindi siya komportable sa presensya ni Aling Rosa. Bilang isang albularyo, itinuro sa kanya na iwasan ang kulam dahil ito raw ay bawal at itim. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang pagpipilian. Hindi ko kayo kaaway, albularyo, sabi ni Aling Rosa. Ngunit hindi rin ako basta-basta sasama. Kailangang may kapalit. Hindi pera. Hindi alay. Kundi katotohanan. Nagkatinginan sina Kapitan Domeng at Mang Celso. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kapitan. Tulungan ko kayo. Ngunit dapat kong malaman ang lahat. Ang buong kasaysayan ng barangay. Ang mga lihim na tinago sa akin, lalo na kung may kaugnayan sa pinagmulan ng mga aswang na ito. Napilitan si Kapitan Domeng na aminin ang isang lihim na matagal nang tinatago. Ayon sa mga tala ng kanyang lolo, may isang kasunduang ginawa ang mga ninuno ng San Roque noon pa mang panahon ng Kastila. Upang mapanatiling payapa ang bayan, nagbigay sila ng isang sakripisyo kada 10 taon sa mga nilalang ng gubat. Isang buhay. Karaniwan, isang ulilang bata. Walang nagsasalita tungkol dito, at nang matigil ang pag-aalay ilang dekada na ang nakalipas, doon nagsimulang muling mambiktima ang mga aswang. Tahimik si Aling Rosa matapos marinig ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumango siya. Kung gayon kayo ang sumira ng panata. At ngayon, kayo rin ang magbabayad. Gagawin namin ang lahat, sagot ni Mang Celso. Kung ano man ang paraan, gamutin, dasalan, ipaglaban. Huwag na tayong mag-alay muli. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Aling Rosa. Hindi ako katulad ng mga nilalang ng kadiliman. Ako ay tagapamagitan lamang. At ngayon, ang gagawin natin ay hindi sakripisyo, kundi paglilinis. Kinabukasan, dumating si Aling Rosa sa San Roque. Nag-iba agad ang ihip ng hangin sa kanyang pagdating. May mga bata ang umiwas, may ilang matanda ang nag-krus ng kamay. Ngunit nanatiling tahimik ang buong barangay habang siya ay lumilibot sa paligid. Pinuntahan nila ang mga lugar ng insidente. Sa bawat bahay na nawalan ng mahal sa buhay, naglagay siya ng abo mula sa isang lumang palayok, habang binibigkas ang mga salitang hindi nila maintindihan. Kumuha siya ng mga buhok, damit, at mga bagay na naiwan ng mga nawawala. Nang gabing iyon, nagtayo sila ng malaking altar sa gitna ng plaza. Pinaghalo nila ang mga gamit ni Mang Celso, banal na langis, dasal ng orasyon, at ang mga sangkap ni Aling Rosa, kulay itim na kandila, abo ng uling, at balat ng ahas. Habang tumutugtog ng kampana ang simbahan sa 10:00 ng gabi, sinimulan nila ang ritual. Umikot sila sa paligid ng apoy habang binibigkas ang kani-kanilang dasal. Maya-maya, nanginig ang lupa. May humahagibis na hangin mula sa gubat. Napundi ang ilang kandila at may mga sigaw na narinig, tila mga tinig ng mga nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, may isang babae ang biglang nagpakita sa gitna ng plaza, basang-basa, duguan, at nanginginig. Si Aling Pina. Buhay. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, itim, walang puti. Parang may ibang kaluluwang nakapaloob. Hindi siya si Pina, sigaw ni Aling Rosa. Ang katawan ay sa kanya, ngunit ang espiritu'y hindi na.
Hinampas siya ni Mang Celso ng sagradong tubig at biglang bumagsak ang babae. Sa pagbungad ng kanyang huling hininga, isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw mula sa gubat, tila galit na galit. Ngayon sila'y nagising na, ani Aling Rosa. At darating sila upang bawiin ang kanilang mundo. Matapos ang mahiwagang pagkamatay ni Aling Pina sa gitna ng ritual, tila lalong nabuksan ang laylayan ng pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Ang gabi ay tila naging mas makapal, at ang hangin ay tila may kasamang bulong, mahina, pero malinaw sa pandinig ng may pakiramdam. Makalipas lamang ang ilang araw mula sa ritual, nagsimula na ang mga pag-atake. Una ay sa bahay ng pamilyang Cruz. Bandang hating gabi, narinig ni Mang Isko ang kaluskos sa bubong. Akala niya ay pusa lamang, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tila may bumagsak mula sa itaas, isang nilalang na mahaba ang kuko, maputla ang balat, at may pulang-pulang mata. Napasigaw ang asawa niyang si Aling Luz, sabay hawak sa krusipihong nakasabit sa pinto. Agad tumalon ang nilalang sa bintana at naglaho sa dilim, ngunit hindi bago nito magasgasan ang braso ni Mang Isko. Sa sugat na iyon nagsimula ang matindi niyang pagkakasakit, pangingitim ng balat, pagkalagas ng buhok, at panaginip ng dugo at sigaw gabi-gabi. Dahil dito, muling nagtawag ng pagpupulong sina Mang Celso at Aling Rosa. Dito nila inilahad sa buong barangay ang katotohanan, hindi na ito basta aswang lamang. Ang mga nilalang na ito ay lumang espiritu, mga tagapagbantay ng gubat na ginising ng nilabag na kasunduan. May tatlong klase raw ang nilalang na gumagalaw ngayon, ang tagabulag, isang nilalang na nagtatago sa anino. Kaya nitong akitin ang paningin ng tao upang makita nila ang ibang imahe, pamilya, kaibigan, o kahit sariling-sarili. Sa tuwing lalapit ka, bigla ka nitong sasakmalin. Ang maninilaw, nilalang na mabagal kumilos, ngunit kayang maglabas ng lason sa kanyang hininga. Karaniwan itong lumalapit sa mga may sugat, mahina, o may matinding galit sa puso. Ginagawa silang kasangkapan upang sirain ang loob ng komunidad. Ang alagad ng itim, pinakamatindi sa lahat. Ito ang leader. Kayang manghawa ng kaluluwa, pumasok sa katawan ng tao, at magpakita bilang normal na anyo. Siya ang nagbibigay utos sa iba, at hinahanap niya ang sinuman na may dugong pinanggalingan ng dating kasunduan, ang susi sa pagbabalik ng kanyang tunay na lakas. Napaisip ang lahat. Kung ganun, ani Kapitan Domeng, baka isa sa atin ang hinahanap nila. Isa sa mga inapo ng mga nagkasundo sa kasunduan. Tumango si Aling Rosa. At kapag nahanap nila, saka pa lang tayo makakakita ng mas malaking kaguluhan. Hindi lang pagkidnap o pagkamatay, kundi pagbabalik ng lumang paghahari sa lugar na ito. Dahil dito, nagsimula silang magbantay gabi-gabi. Hinati ang barangay sa 4 na grupo, may tagabantay tuwing gabi, may tagabantay tuwing madaling araw, at may binigyan ng sagradong langis ni Mang Celso upang ipahid sa mga pasilyo ng bahay. Nagbigay rin si Aling Rosa ng panangga sa espiritu, isang maliit na supot na may sangkap mula sa abo, ugat ng balete, at ihi ng tandang. Kailangang isabit ito sa pinto upang huwag mapasok ng masamang espiritu. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, hindi pa rin sila ligtas. Isang gabi, habang binabantayan ni Nardo at ng kanyang mga kabataang kasama ang harapang bahagi ng barangay, may narinig silang sigaw mula sa eskinita. Agad silang tumakbo roon at tumambad sa kanila ang isang babae, nakaluhod, duguan, at tila wala sa sarili. "Nainida," sigaw ni Nardo. "Anong nangyari?" Hindi sumagot si Aling Nida. Nakatingin lamang siya sa langit at inuusal ang isang salitang paulit-ulit. Tapos na dinala siya sa munisipyo upang pagamutan, ngunit tila hindi katawan niya ang may sakit, ang kanyang diwa ay wala na. Ayon kay Aling Rosa, ito ay sinapian ng tagabulag. Wala nang magagawa kundi subukan siyang palayasin sa katawan nito sa pamamagitan ng ritual ng pagpapaalis. Ginawa nila ito kinabukasan. Sa tulong ng sagradong bato ni Mang Celso at ng dasal ni Aling Rosa, isinagawa ang pagbawi sa kaluluwa ni Aling Nida. Habang binibigkas ang dasal, nagsimulang umusok ang katawan ni Aling Nida. Umatungal siya, nagwala, at nagsalita sa ibang wika, isang wikang matagal nang wala sa kasaysayan. Sa huli, bumagsak siya sa sahig, at tuluyang nawalan ng malay. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa ulirat, may binigkas siyang huling salita, ang itim ay babalik sa kanyang trono. Muling napatigil ang buong barangay. Lalong lumalim ang misteryo, at lalong naging mabigat ang takot. Sa panahong iyon, napagdesisyonan ni Aling Rosa at Mang Celso na panahon ng lumabas sa gubat, doon sa pusod ng kagubatan kung saan unang ginawa ang kasunduan.
Doon natin malalaman kung sino talaga ang pinagmulan ng sumpa, wika ni Mang Celso. At baka doon rin natin siya mapigilan bago pa tayo lahat lamunin ng dilim. Maaga pa lamang ay naghanda na sina Mang Celso, Aling Rosa, Kapitan Domeng, at 2 piling tanod upang pasukin ang pusod ng gubat. Ayon sa lumang tala ni Mang Celso na minana pa niya sa kanyang ninuno, may isang lugar sa gitna ng kagubatan ng San Roque na tinatawag na Pusod ng Dilim. Isang sagradong pok na pinaniniwala ang pinagmulan ng kasunduan ng mga tao at nilalang ng kadiliman. Bago sila umalis, pinayuhan ni Aling Rosa ang mga naiwan sa barangay, huwag kayong lalabas ng bahay pagkatapos ng takip silim. Kung may marinig kayong kumakaluskos, huwag ninyo itong pansinin. Kung may kumatok at tinig ng mahal sa buhay ang marinig ninyo, huwag ninyo silang pagbuksan. Bago magtanghali ay lumusong na sila sa kabubatan. Sa unay parang normal pa ito, mga punong kahoy, mga huni ng ibon, at mga ahas na madalas lang makita. Ngunit habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, unti-unting nagbago ang paligid. Nawala ang mga huni ng ibon. Ang mga dahon ay parang natuyot kahit basang-basa ang lupa. At ang hangin, tila may buwelo ng sigaw na pilit ikinukubli ng kalikasan. Habang naglalakad, nagsimulang ikwento ni Mang Celso ang buong kasaysayan na inilihim sa karamihan, noong panahon ng mga Kastila, nang sakupin ang San Roque, maraming kabataang katutubo ang kinuha at pinilit magsilbi bilang mga utusan. Ngunit isang pangkat ang tumakas patungong gubat. Doon nila natagpuan ang mga nilalang ng dilim, hindi aswang sa simula, kundi mga tagapangalaga ng kabubatan. Nakipagkasundo ang mga ninuno natin, kapayapaan kapalit ng isang sakripisyo kada 10 taon. Sa mga alay na yon, hindi lamang laman ang hinahanap nila kundi damdamin, takot, lungkot, at paghihinagpis. Kapag hindi nasusunod ang alay, unti-unti silang gumigising. Noong itinigil ang pag-aalay matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, tahimik pa rin sila hanggang ngayong dahan-dahan silang bumabalik. Mas masahol pa pala sa inaakala natin, sambit ni Kapitan Domeng habang pinapahiran ng sagradong langis ang isang sugat sa braso. Hindi lang ito sumpa, ito'y kasunduan na tayo mismo ang lumabag. Bandang hapon, narating nila ang isang lugar kung saan wala ng sikat ng araw. Ang mga puno ay sobrang siksik na halos hindi ka na makakadaan kung hindi ka yuyuko. Sa gitna nito ay may isang clearing, isang bilog na espasyo na tila sinadyang linisin ng kalikasan. Sa gitna ay may isang altar na yari sa itim na bato. Nakaukit dito ang mga simbolong hindi mawari, mga hugis na parang mata, bunganga, at mga kamay na may matutulis na kuko. Dito ginawa ang unang kasunduan, ani Aling Rosa. Ang altar na ito ang tulay ng dalawang mundo. At dito rin natin malalaman kung sino ang susi ng pagbubukas muli ng daan ng mga nilalang ng dilim. Inilatag nila ang kanilang mga gamit, mga sagradong dahon, asin, itim na kandila, pulang tela, at mga agimat. Si Aling Rosa ay nagsimulang bumigkas ng matandang dasal, habang si Mang Celso naman ay nagpahid ng langis sa altar at sa lupa sa paligid. Maya-maya pa, biglang umihip ang malamig na hangin. Umatungal ang lupa. Mula sa lilim ng kagubatan, may mga matang tila nagmamasid. Ang mga puno ay tila lumalapit. At mula sa likod ng altar, may lumabas na itim na usok, paikot-ikot, umaaligid, hanggang sa ito'y bumuo ng anyo ng isang tao. Kay tagal naming naghintay, wika ng nilalang sa tinig na parang sabay-sabay na bulong ng maraming kaluluwa. Hindi kami narito upang makipagdigma, sagot ni Aling Rosa. Narito kami upang ibalik ang balanse. Ang balanse ay nasira hindi dahil sa amin, sagot ng anino. Kundi dahil sa inyo. Nilabag ninyo ang tipan. At ang kabayaran ay hindi lang isang buhay, kundi ang kaluluwa ng lahing lumabag. Sa puntong iyon, biglang lumapit ang anino kay Kapitan Domeng. Tinapik siya sa dibdib. Ikaw. Dala mo ang dugo ng isa sa mga pumirma sa kasunduan. Ikaw ang susi. Kapag pinili ka ng kadiliman magbubukas muli ang daan. Nagulat ang lahat. Si Kapitan Domeng. Hindi niya alam na ang kanyang lolo ang isa sa mga pumirma noon. Pinilit niyang umatras ngunit tila may lakas na humihigop sa kanyang katawan. Agad na tinutukan ni Mang Celso ng sagradong bato ang nilalang. Nagsalita siya ng dasal at inihagis ang abo ng balete. Biglang umatras ang anino. Si Aling Rosa naman ay binigkas ang huling bahagi ng orasyon, isang sigaw na parang yumanig sa buong paligid. Muling umihip ang hangin. Nawala ang anino. Tumahimik ang paligid. At sa gitna ng altar ay naiwan ang isang bagay, isang maliit na sisidlan ng dugo.
Ayon kay Aling Rosa, ito ang selyo ng kasunduan. Kung masira ito, tuluyan ng magigising ang hari ng kadiliman. Dinala nila ang sisidlan pabalik sa barangay. Pagdating nila, sinalubong sila ng isang kakilakilabot na balita. Nawawala ang bunso ng mag-asawang Dionisio. Hindi nila alam kung sino ang kumuha. Pero ang iniwan sa kanyang kwarto ay kapareho ng sisidlang dala nila, may marka ng altar sa itaas ng kanyang unan. Pagkarating ni Mang Celso at Aling Rosa mula sa pusod ng gubat, sinalubong sila ng mga umiiyak na kapitbahay. Ang pinakamabigat sa lahat ay si Aling Marisa, nakaluhod sa harap ng bahay, hawak ang isang maliit na tsinelas ng kanyang anak na si Emil, 8 taong gulang, masayahin, at kilala sa buong barangay bilang batang simbahan. Natutulog siya sa kwarto, hikbi ni Aling Marisa. Pagkagising namin, bukas na ang bintana. Wala na si Emil. Wala kaming narinig. Wala kaming naramdaman, nagmadaling pumasok si Aling Rosa sa bahay. Mabilis na nakita ang kapansin-pansing palatandaan, isang simbolo sa unan ni Emil, ang parehong marka ng altar na nakita nila sa gubat. Sa tabi nito ay isang manika na gawa sa buho, may buhok na tila totoong hibla, at may mata na gawa sa butil ng mais. Tanda ito ng pagkuha, sambit ni Mang Celso. Ang batang ito ay hindi basta kinidnap. Ginamit siya bilang alay upang basagin ang selyo. Napaluhod si Kapitan Domeng. Ako ang dahilan. Dahil sa dugong dala ko. Ako ang hinahanap nila pero bata ang kinuha nila para iparusa sa atin. Napuno ng galit at takot ang mga tao sa barangay. Marami ang gustong magsagawa ng paghalughog, ngunit pinigilan sila ni Aling Rosa. Hindi natin sila matatalo sa lakas lamang. Kailangan nating alamin kung anong hakbang ang kanilang isinasagawa dahil bawat kilos nila ay bahagi ng isang lumang ritual. Iyan pagkakalat ng takot simula nang mawala si Emil, nagsunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari, 3 buntis ang nakunan ng hindi maipaliwanag na dahilan. Ang mga alagang hayop, manok, baboy, baka, ay natagpuang patay, tuyo ang dugo, ngunit walang bakas ng kagat. Isang matandang babae ang bigla na lamang nawalan ng malay habang naglalakad. Nang siya'y gisingin, iba ang kanyang tinig. Lalaki. At nagsabi ito ng isang babala, 3 gabi pa. Kapag hindi ninyo ibinalik ang selyo, babahain ng dugo ang inyong mga daan. Dahil dito, nagdesisyon ang mga nakatatanda na magsagawa ng isang ritual ng paghahanap. Isa itong sinaunang pamamaraan upang makita sa pamamagitan ng mata ng espiritu ang lokasyon ng isang nawawalang kaluluwa. Ngunit kailangan ito ng isang tagapagdaluyan, isang taong bukas ang isipan at diwa, handang ilagay ang sarili sa panganib upang masulyapan ang mundo ng kabilang dako. Tumayo si Nardo, ang binatang apo ni Mang Celso. Ako po ang magbubuluntaryo. Isa si Emil sa mga itinuturing kong kapatid. At kung siya ang kabayaran, mas pipiliin kong maligaw kaysa pabayaan siyang mag-isa sa dilim. Iyan ni ritual ng paghahanap sa loob ng munting kubo sa likod ng simbahan. Inayos ni Aling Rosa ang mga gamit, dahon ng langka, abo ng uling, itim na kandila, bungo ng uwak, at dugo ng tandang. Pinaupo si Nardo sa gitna ng bilog at inumpisahan ang dasal. O mga espiritong tumatawid sa hangganan ng mundo, ipaabot niyo sa amin ang anino ng nawawalang kaluluwa. Pikit ang mata ni Nardo, ngunit nagingit-ngit ang kanyang katawan. Parang giniginaw, nanginginig at sumisigaw. Maya-maya pa, nagsalita siya sa tinig na hindi kanya. Nakagapos sa ugat ng balete ang lupay may mata ang bagay may apoy siya'y umiiyak, ngunit walang tinig, biglang tumigil ang katawan ni Nardo. Para siyang nahimatay. Ngunit sa kanyang palad, may naiwan na marka, isang hugis mata, at sa gitna nito'y may patak ng dugo. Doon sa lumang bahagi ng gubat, wika ni Mang Celso. May isang punong balete na tinatawag na puno ng tagapagbantay. Iyon ang lugar kung saan isinasagawa ang mga paghuhukom ng mga nilalang ng dilim. Pagtitipon ng puwersa agad na tinipon ni Kapitan Domeng ang mga piling lalaki sa barangay, kasama ang mga may kakayahang espiritual, kagaya ni Mang Celso at Aling Rosa. Nagsimula silang maghanda ng armas, sibat na pinapahiran ng langis ng nyog at asin, bala na may selyo ng dasal, at palaspas na binendisyonan ng espiritista. Ngunit higit sa lahat, naghanda sila ng isang sagradong sangkap, ang iitim na liwanag, isang halamang tinuturing na maalamat, na kayang magbigay liwanag sa mundo ng espiritu. Ito'y tanging namumulaklak tuwing may lunar eclipse. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sa 3 gabi mula ngayon ay gaganapin ang isang buong buwan, isang hudyat ng pagbangon ng mas matandang nilalang. Kung hindi natin siya mahanap bago ang gabi ng kabilugan ng buwan, wika ni Aling Rosa,
tuluyan nang mawawala si Emil. At mas malala pa, magigising ang hari ng kadiliman, ang pinuno ng lahat ng nilalang ng dilim. Yenhi nagbabadyang kabagsakan sa gabi ring iyon, bago magsipagpahinga ang mga tao, isang anino ang lumitaw sa gitna ng plaza. Hindi ito tao, kundi isang figura ng babae na may mata sa noo, may mga kuko sa paa at kamay, at may buntot na ahas. May 3 gabi pa kayong nalalabi, bulong ng nilalang. Sa ika-4 na gabi, ang hukay ay bubukas, at ang mga hindi karapat-dapat ay mahuhulog. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghanda na ang buong grupo para sa pinakamapanganib na bahagi ng kanilang misyon, ang paglusob sa puno ng tagapagbantay, ang sinasabing lugar kung saan dinadala ang mga alay, tulad ni Emil, at kung saan matatagpuan ang pinagmumulan ng madilim na kapangyarihan sa likod ng pagbangon ng mga aswang. Yan huling paghahanda sa bahay ni Aling Rosa, pinagsama-sama na ang lahat ng natitirang sagradong kagamitan, banga ng itim na liwanag, ilaw lamang kapag may malapit na nilalang ng dilim. Palaspas na may selyo, magsisilbing proteksyon mula sa masamang espiritu. Langis ng sampalok na itim, panlaban sa panggagayuma ng mga aswang. Aklat ng orasyon ng kabundukan, sinaunang dasal na kayang magtaboy ng masamang nilalang. Kasama nila ang 11 kalalakihan mula sa barangay, kalahati may karanasan sa pakikidigma sa bundok, at ang ilan na may lahing espiritista. Walang babalik hanggat hindi natin nababawi ang bata, Animang Celso. Walang babalik hanggat hindi natin nalalaman kung sino talaga ang puno ng lahat ng ito, dagdag ni Aling Rosa. Yenhi pagpasok esay kaharian ng dilim habang palalim sila ng palalim sa gubat, napansin nilang iba na ang pakiramdam ng paligid. Ang mga puno'y tila nakatingin. May mga ugat na gumagalaw, parang ahas. Ang hangin ay mabigat, tila may binubulong ngunit hindi mo marinig ng buo. Pagdating nila sa isang bahagi ng kagubatan, nagsimulang lumiwanag ang itim na liwanag. Ibig sabihin, may nilalang ng dilim sa paligid. Agad nilang sinindihan ang mga kandila at bumuo ng bilog gamit ang palaspas na sagrado. Dito tayo magsisimula ng panalangin, sabi ni Aling Rosa. Habang nagdadasal sila, unti-unting lumilitaw ang anyo ng isang nilalang, isang matanda na may balat na parang kahoy, at mata na kulay dugo. Bakit kayo narito, tinig ng nilalang? Kukunin namin ang batang kinuhan nyo. At wawasakin namin ang sumpa ng mga ninuno, sagot ni Kapitan Domeng. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang gumalaw ang mga puno. Isa sa mga kasamahan nila, si Dario, ay biglang hinila ng ugat sa ilalim ng lupa. Nagsigawan ang lahat. Nagsimula ang bangayan, putok ng baril, sigaw ng dasal, palo ng sibat. Yenf paglaban SLA tagapagbantay habang palalim sila sa labanan, mas maraming nilalang ang lumalabas, tikbalang na may apoy sa mata, humahagibis sa paligid. Sigbinda sumisipsip ng lakas mula sa mga sugatang kasamahan. Aswang na may pakpak, kakaibang anyo, tila pinagsamang paniki at tao. Ngunit dahil sa lakas ng orasyon at sagradong kagamitan, unti-unti silang nakakalusot. Si Mang Celso ay lumaban gamit ang buntot ng pagi na pinatigas ng langis at dasal, habang si Aling Rosa ay nagpaputok ng abo sa hangin na parang ulap ng apoy sa mga nilalang. Yenhi pagkakita ni Emil pagdating nila sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang puno ng tagapagbantay, isang higanting balete na tila nabubuhay, gumagalaw, at may mukha. Sa likod nito, nakakadena si Emil sa isang bato, ang katawan ay may marka na mistulang sinusulat ng apoy. Tulungan niyo ako, bulong ni Emil nanginginig. Ngunit sa oras na nilapitan siya ni Nardo, lumitaw ang bantay ng puno, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may sungay, may balahibo, at may mga mata na dilaw na parang buwan. Hindi siya maaring ilabas. Ang kanyang katawan ay ang sisidlan. Kapag tinanggal niyo siya, ang kadiliman ay lulusob. Ngunit hindi umatras si Nardo. Sinaksak niya ng sagradong sibat ang lupa sa tabi ng puno. Sumigaw siya ng dasal habang si Mang Celso at Aling Rosa ay nagsabay sa pagbibigkas ng orasyon. Umiikot ang hangin. Nayanig ang lupa. Napasigaw ang nilalang. Yenif pagkalas ng kadena habang bumubuhos ang liwanag mula sa banga ng itim na liwanag, unti-unting natunaw ang kadena ni Emil. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng bata. Ang kanyang mga mata ay namula. Tumayo siya at nagsalita sa tinig na hindi kanya. Hindi pa tapos ang katawan ay kanya, pero ang kaluluwa ay amin. Biglang bumaligtad ang sitwasyon. Si Emil ay sinaniban. Nagsimulang lumutang sa ere, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mabalot ng itim na usok. Ngunit sa huling sandali, itinapon ni Aling Rosa ang selyo ng dugo,
ang maliit na sisidlang nakuha nila sa altar, sa katawan ni Emil. Biglang lumiwanag. Umalinggaw ang sigaw ng nilalang. Naputol ang pagsanib. Niyakap ni Nardo ang bata habang nanginginig. Umiiyak si Emil pero buhay siya. Patawad po, ayaw ko pong saktan kayo, bulong ng bata. Pag-alis ay gubat, mabilis silang tumakbo paalis ng gubat, habang ang balete sa likod ay nagsimulang masunog mula sa loob. Isa-isa ring naglaho ang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kanilang likuran, isang tinig ang umalingaw-ngaw, hindi pa ito ang wakas. Muling babangon ang aming hari sa ilalim ng pulang buwan. Sa pagbabalik ni Mang Celso, Aling Rosa, Kapitan Domeng, at ng mga kasamahan nila mula sa kabubatan, tahimik ang buong barangay. Parang huminto ang oras. 2 gabi na lang ang natitira bago ang tinutukoy sa hula, ang pulang buwan, ang gabi ng pagbubukas ng pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. Bagamat na iligtas na si Emil, dama pa rin nila ang nakabibinging panganib. Hindi sila panatag. Sapagkat ang kanilang pagkapanalo sa balete ay hindi pa tapos na laban, ito ay simula pa lamang. Iyan ay simula ng huling handaan sa simbahan ng barangay, nagtipon ang mga matatanda, kabataan, at espiritista. Doon ipinahayag nina Aling Rosa at Mang Celso ang kanilang natuklasan, ang sinaniban kay Emil ay hindi basta aswang. Isa siyang tagapagbalita ng mas matandang nilalang, ang hari ng kadiliman. Ang nilalang na ito, ayon sa lumang aklat ni Aling Rosa, ay tinatawag sa sinaunang pangalan bilang Halimbukay, isang nilalang na pinaniniwala ang pinuno ng lahat ng aswang, maligno, tikbalang, sigbin, at iba pang nilalang ng gabi. Natulog ito sa ilalim ng lupa matapos ang isang malaking pag-aalay, mahigit 200 taon na ang nakalilipas. Kung magising siya sa pulang buwan, babala ni Aling Rosa, ang ating mundo ay hindi na muling magiging ligtas. Iyan muling pagtatagpo ng Eid Puwersa dahil dito. Isang marahas ngunit kailangang desisyon ang ginawa ni Aling Rosa at Mang Celso, ang tawagin ang natitirang mga mangkukulam at albularyo sa mga karatig barangay upang magsanib puwersa. Hindi lahat sa kanila ay kaibigan. Ang ilan ay dating kalaban sa larangan ng espiritual at lihim na agham. Pero dahil sa banta ng Halimbukay, isinantabi ang lahat ng alitan. Mula sa kabilang bundok, dumating si Canerissa, isang mangkukulam na kilala sa kakayahang mag-usap sa mga espiritu ng apoy. Mula sa tabing dagat, dumating si Tata Goryo, isang albularyo na may kakayahang pumasok sa anino ng tao. Mula sa lungsod, dumating si Aling Tetang, isang modernong espiritista na may gamit na teknolohiya at dasal. Sabay-sabay silang nanumpa sa gitna ng sagradong bilog sa plaza ng barangay. Sa ngalan ng liwanag at proteksyon ng sangkatauhan, hindi namin hahayaang muling magbalik ang kadiliman. Iyan is paglalagay ng sagradong harang bago sumapit ang pulang buwan, naglatag sila ng 5 sagradong harang sa paligid ng barangay, altar ng apoy, para sunugin ang mga espiritong magtatangkang pumasok. Tubig ng bundok, ginamit bilang basbas sa mga kalsada at daan. Palad ng mga bata, bawat bata ay ginuhitan ng sagradong simbolo sa noo bilang proteksyon. Kampana ng babala, isang sinaunang kampana na tutunog lamang kapag may kaluluwang dadaan. Panata ng liwanag, isang panalangin na isasagawa ng sabay-sabay ng lahat bago ang 12:00 ng gabi ng pulang buwan. Habang ginagawa ang mga paghahanda, napansin nilang lumalakas ang ulan kahit wala sa panahon. Ang mga alagang hayop ay nagsisilisan. May mga ibong patay na nahuhulog mula sa langit. At si Emil, bagamat gising na at tila normal, ay minsang nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan. Iyan hating gabi ng pulang buwan dumating ang inaabangang gabi. Habang dumarami ang ulap, sumilip ang buwan, kulay pula na parang dugo. Umalinggaw ang sigaw ng mga aso at huni ng mga bayawak. Tumunog ang kampana ng babala. 1, 2, 3 beses. May papalapit na nilalang, sigaw ng tanod. Sa labas ng barangay, nakita ng mga albularyo at mangkukulam ang isang aninong lumalakad. Hindi ito normal. Hindi ito tao. Ang katawan nito ay binubuo ng maraming katawan, isang nilalang na hinabi mula sa laman ng mga dating alay. Sa likod nito ay daan-daang aswang, tikbalang, sigbin, at mga hindi pa nila kailanman nakita. Iyan unang bugso ng laban sa unang salubong, pinakawalan ni Canerissa ang apoy mula sa kanyang baston. Tinupok nito ang unang hanay ng mga nilalang. Sinabayan ito ng sigaw ni Mang Celso at dasal ni Aling Rosa. Pumutok ang langit. Parang may pumutok na mga kulog at kidlat mula sa lupa. Ngunit hindi tumigil ang kalaban.
Maya-maya, lumitaw mula sa gitna ng kadiliman ang isang napakalaking anino, may mga sungay, pakpak, at lieg na umaabot sa taas ng puno. Ang kanyang mukha ay walang mata, ngunit mula sa bunganga nito ay lumalabas ang usok na itim at tila sumisipsip ng kaluluwa. Ako ang halimbukay, ako ang muling pag-angat ng lahi ng gabi. Iyan ay huling pagpupulungan ng liwanag, nagtakbuhan ang ilan. Ang iba ay napatigil sa takot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Emil sa gitna ng plaza. Sa kanyang noo ay biglang lumiwanag ang selyo. Ang dating natakot ay biglang naglakas loob. May kapangyarihan ang inosente. Hindi ko hahayaang gamitin ang katawan ko para sa dilim, sigaw ng bata. Muling nagtipon ang albularyo, mangkukulam, at espiritista sa paligid niya. Gumawa sila ng bilog ng kabal, isang huling selyo na pinagsama-sama ang lahat ng kaalaman, dasal, at sakripisyo. Isa itong pagsabog ng liwanag na kayang punitin ang laylayan ng dilim. Iyan ay pagsabog ng liwanag. Sa sandaling itinaas ni Aling Rosa ang huling orasyon, sinundan ito ng pagsigaw ng lahat ng kasapi ng puwersa ng liwanag. Sa ngalan ng liwanag, ng puso, ng kaluluwa, bumalik ka sa pinagmulang anino. At doon, pumutok ang lupa. Umalinggaw ang sigaw ng halimbukay. Tumilapon ang katawan ng mga nilalang. Nasunog ang anino sa harap ng plaza. Nagliwanag ang langit. At ang pulang buwan ay naglaho.